To give us the Word of God, let's welcome our Extension 2 Pastor, Pastora Helen Lundang. Amen, amen. Praise the Lord. Glory, glory to God. Lakasan po natin ang ating palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung hong kanta kanina na, I lift my eyes to you, Lord. Sino bang may singer dito? Pakiano nga. Sabi ho roon, I lift my eyes to you, Lord. In your strength. Kahit nakaupo lang po kayo, awitin po natin ang awit na iyan. Touch. Through, Lord, and let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat. Ito'y awit ng iyong mga anak that continue, Lord, to touch us, O God. Through the storms, Lord, we will worship you, O God. Sa pamamagitan o kahit kami ay dumaranas ng maraming bagyo at unos ng buhay, nais namin papurihan ka. Samahan mo kami minsan pa, O Diyos, sa oras na ito. At ang lahat ng papuri at karangalan sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus ay sa iyo namin ibibigay. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. Siguro yun ang awit ni Job. Nasabi roon na, I will lift my eyes to you, Lord. Di ho ba? Siguro yun ang awit ni Job na nakita ko na, Panginoon, sa iyo lamang ang aking mata natatanaw at titingim. Sa pamamagitan ng mga bagyong ito'y muli mo akong buuin. Muli mo akong hipuin at muli mo akong palakasin. Ngayong umaga po ang ating pag-uusapan o ating pag-aaralan, ang ating title ay, The Reason of Your Pain is Preparation for the New Marvelous Things. Walang sugat na walang dahilan na bigla ka na lang nagkasugat. Kaya ka na may hiwa sa iyong daliri kasi naghiwa ka ng gulay or karne. Tama ho ba? Kaya ka may gasgas sa tuhod, nadapa ka kasi marahil hindi mo nakita ang iyong hakbangan. Kaya ka sugatan sa puso kasi nagmahal ka. Tama ho ba? Kaya ka nahihirapan, kaya ka sugatan, kaya maraming mga pag-uusig sa buhay mo kasi follower ka ni Jesus. Lahat ng ito ay lagi may dahilan. Kaya yung sugat mo na iyan, hawakan mo puso mo, may dahilan. At lalong higit, may dahilan ng Diyos. Bakit niya ipinapahintulot ang mga sugat na iyan? Sa Job 42, verse 10, mababasa natin na after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortune and gave him as much as he had before. Matapos ng lahat ng ito, ay pag-usapan muna natin si Job kung paano siya pinagpala ng ating Panginoon. Matapos ng lahat na ipag-pray ni Job, ang kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Diyos ng higit pa ang yaman na mayroon siya. Sa Job 42 verse 12, pinagpala ng Diyos ang natirang buhay ni Job. Kung ating babasahin,
Pinagpala ng husto ang buhay ni Job, ibinalik ang 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys, and also had 7 sons and 3 daughters. Ang lahat ng ito'y ibinalik ng ating Panginoon. Pero bago nga naman, ibalik ng Diyos ang yaman ng lahat ni Job. Pag-aralan po natin yung 4 na karakter ni Job. Marami kasi tayong kabiguan, marami tayong mga sakit sa buhay na nasasabi natin na si Job nga eh. Nakukuha natin ang halimbawa ng nagiging kalakasan natin, ang mga istorya sa Biblia, pero tila nawawaglit natin, ano nga ba naging attitude nila nung dumating sila sa problemang iyon? Tama ho ba? Magandang araw ho sa ating lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig. Ihanda natin ang ating puso sa pakikinig ng ating salita ng ating Panginoon. Ano nga ba naging karakter ni Job? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay tatalima sa akin, kayo ay makikinig sa akin, kayo ay susunod sa akin, ipakikita ko sa inyo ang mga pagpapalang inilalaan ko sa inyo na hindi nyo pa nakikita. Alam nyo ba yung mga blessing na mayroon kayo ngayon? Yung inilalaan ng Diyos sa atin, hindi pa sumasayad sa itip mo at hindi pa nakikita ng ating mga mata. Tama ho ba? Naniniwala ho kayo roon? Sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10, ay di mo pa nakikita at di pa naririnig ng iyong taenga ang inihanda ng Diyos para sa buhay mo. Remember, naalala ko si Elijah. Si Elijah ay nagtago sa kuweba at ang sabi ng Diyos, ano ginagawa mo riyan? Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Bakit? Kasi naman ako na lang ang natitira. Wala akong kasama. Ako na lang ang natira, lahat ay patay na. Ang sabi ng Diyos, lumabas ka riyan. Meron akong inilaan na 7,000. Ibig sabihin, hindi lamang isa ang inilaan niya na makakasama ni Elijah. Pero bakit hindi makita ni Elijah? Kasi nagkulong siya sa kalungkutan. Nagkulong sa kabiguan. Nagkulong sa kawalan ng pag-asa. Sa kuweba ng sakit at karamdaman. Sa kuweba ng kawalan ng pag-asa. Sa kuweba ng punong-puno ng lungkot na lagi na lamang umiiyak. Kaya sabi ng Diyos, lumabas ka dyan. Kapatid, lumabas ka sa kuweba ng kalungkutan. Amin o ba? Lumabas ka sa kawalan ng pag-asa. Anak ka ng Diyos, hindi sinasabi ng Diyos na walang problema ang Kristiyano. May problema. Pero ang katotohanan, may solusyon dyan. Amin o ba? May solusyon lahat ng problema, naniniwala ho kayo doon? Na lahat ng problema ay may solusyon, sadyang kailangan mo lang talaga tumatag. Sa mundong ito, kung hindi ka magpapakatatag at hindi mo kikilalanin ng Diyos, kakainin ka ng sistema ng mundong ito. Amen ho ba? Kung hindi ka magpapakatatag, kung mahihain ka, tinan nyo, pumunta kayo sa handaan. Kain na po kayo. Mayroong ayaw mauna. Sabi ko, ba't ayaw mauna? Nahihiya kasi ako Nagugutom ka na, nahihiya ka pa, inaalok ka na, pinapupunta ka na sa lamesa, ayaw mo pa. Hihiya-hiya ka, bandang huli, wala ka nang kinain. Bakit? Mahiyain ka Hindi ko sinasabi makipagbalyahan tayo. Ang sinasabi ko lang, kailangan malakas ang loob. Pumunta ka sa handaan, siyempre, lakasan mo na loob mo, makikikain ka. Tama ho ba? Ayokong kumain ng marami, baka sabihin naman nila malakas ang kumain. Kung nagugutom ka ba? Alam nyo minsan, yung aking apo nadapa. Sabi ng ama, ba't ka umiiyak? Kasi nadapa ako Iyak nang iyak yung apo ko. Sabi ng aking manugang, punasan mo yan tuhod mo. Na paano ka? Nadapa ako Anak, marami ka pang kabiguan mararanasan sa mundong ito. Kailangan masanay ka nang nasasaktan ka. Natingin ako sa manugang ko. Sabi ko, kay liit-liit pa lang ito para i-train na niya ng ganon. Pero nakita ko, paglipas ng mga araw, ang aking apo nadadapa, tumatayo, pinupunasan ng tuhod, pupunta sa amin malungkot, pero pag tinanong mo siya, okay lang ako. Kaysa sa mga anak na pabebe, mga Kristiyanong pabebe, masyadong sensitive,
Huwag mo lang mapagsabihan, magtatampo. Lalo na kapag ang Diyos ang lumatigo sa atin. Amen ho ba? Nang lalatigo kaya ang Panginoon. Kaya sabi ng anak manugang ko, tumayo ka dyan. Punasan mo yung sugat mo, yung tuhod mo. At pagkatapos anak, tandaan mo. Seryoso manugang ko tandaan mo, marami ka pang pagdadaanan sa mundo ito. Totoo naman, nung umibig ka, nabigo ka. Nung nag-aral ka, nag-take ka ng board exam, hindi ka lang naman isang beses, hindi ka naman isang take lang, bumagsak ka. Di ho ba? Ganun talaga buhay. Kaya ang Panginoon, makikita natin na tila baga, napakalupit ng Diyos kay Job. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan ni Job, ang sabi roon, basahin po natin ang ating teksto ngayon. Sa Job chapter 2, nandiyan po ba? Job chapter 2, ang sabi ho doon, si Job ay mapapinagpala ng Diyos. At pagkatapos nito, si Job ay naghahain ng kanyang mga hain, pagkat ang kanyang mga anak ay naghahanda. Pagkatapos ng handaan ng kanyang mga anak, ay pinupuntahan ni Job at naghahain sa pag-aakala ni Job na baka ang kanyang mga anak ay nagkakasala. Si Job sa lahat ng kanyang ginagawa, nilalagyan niya ng puso. Kahit sa kabaitan at kabutihan ni Job bilang ama, bilang asawa, si Job ay nakaranas pa rin ng kabiguan. Matindi ang pinagdaanan ni Job. Siguro kung ikaw ay nasa kapanahonan ni Job, isa ka sa mambabato sa kanya. Baka sabihin mo sa kanya, nagkasala yan. Kasi yun ang sabi ng kanya mga kapatid Baka isa ka sa nang mamarites sa buhay ni Job. Kaya lang ngayon, hinahangaan natin si Job dahil tapos na ang kasaysayan ni Job. Amin ho ba? Pero kung ikaw ang nandoon sa kalagayan ni Job ng mga panahon na yon, ano iisipin mo? Namatay ang anak, 10 anak, nawala lahat ng kayamanan, nagkasugat-sugat si Job, ano sasabihin mo? Sinumpay ang taong yan. Siguro may lihim na kasalanan yan. Kaya lang natin napupuri si Job ngayon dahil tapos na. Pero kung ikaw ang nandoon, ano iisipin mo? Palagay mo ba, ikaw yung kaibigan na upo ka lang, mananahimik ka lang na 3 araw? Pagkatapos ng 3 araw, susumbatan mo na rin si Job. Kasi hindi mo akalain bakit ganon. Namatayan ng 10 anak. At ito si Job, kahit kailan, hindi niya sinumbatan ng Diyos. Ang number 1 na katangian ni Job ay a worship soul. Meron siyang kaluluwa na sumasamba sa Diyos. There will be a time in our lives wherein we wake up and encounter some bad news. During these times, are we aware of our first response? May mga pagkakataon sa ating buhay, gumigising ka sa umaga, may pangit na balita. Ano response mo? Noong may nagbalita sa iyo ng pangit, ano ang response mo? Ang response mo, mag-comment sa FB, sagot ka ng sagot ng mga comment, forward ng mga quotation na patungkol doon sa kaaway mo. Sa halip na sambahin mo ang Diyos sa mga nangyayari sa iyo, anong ginagawa mo? Ano ang response mo sa problemang mayroon ka? Are we aware? Tayo ba'y aware sa mga responde natin sa ating problema o mahilig tayong manisi? Ito si Job, wala siyang sinisi. Pwede niya sisihin, alin? Ang mga tauhan niya. Bakit kayo buhay? Ang mga anak ko patay. Nasaan yung mga yaya? Nasaan ang mga tagapag-alaga? Nasaan ang aking mga alipin? Nasaan ang aking mga bantay? Bakit mga anak ko lang namatay? Hindi kayo. Pwede siyang manisi. At pagkatapos ang kanya mga tauhan, alam niyo, pinanood ko itong kasaysayan ni Job kasi tininan ko yung ano damdamin. Nung isinapinikula, pinanood ko noong isang araw. Ano damdamin at ano hitsura ng hitsura ng Job. Alam niyo, dumating sa punto ng buhay na isinapinikula, sinasadula, dumating yung tauhan, ang sabi nun, Master, Boss, Sir, ang inyong mga kahayupan, ninakaw lahat. Pinatayo pati ang iyong mga tauhan. Sumunod
Bumagyo ho, lumakas ang lindol, ang inyong mga anak habang naghahandaan, nadaganan lahat. Patay silang lahat. Ano mararamdaman mo? Siguro habang idinadaan kay Job, isa-isa ang 10 bangkay ng mga anak niya. Siguro habang idinadaan kay Job, hindi siguro makita at hindi matingnan ni Job, isa-isang bangkay ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero ang naging response si Job, ano ang sabi niya? Hubad akong ipinanganak, hubad akong babalik. Sumamba si Job, hindi nagkasala. I remember, si Ate Belen, yung itang ating Assurets, nagkaroon siya ng cancer, stage 3 cancer. Sabi niya, nasipa kasi ako ng bata nung inaalagaan ko eh. Kinuwento ko sa manugang ko, kasi yung manugang ko nurse. Sabi ko, Hats, nasipa lang daw ng bata, kaya nagkaroon ng bukol. Sabi ng manugang ko, magpasalamat siya sa sumipa. Dahil kung hindi siya nasipa, hindi niya matutuklasan, may bukol pala siya sa katawan. Kaya siya nasipa, para ma-detect ng maaga, para magamot siya ng maaga. Dahil kung hindi siya nasipa, hindi niya malalaman, may bukol pala siya sa katawan. Minsan pala, okay lang na masaktan ka, masipa ka. Bakit? Doon mo matutuklasan, mahina pala ang resistensya mo. Mahina pala katawan mo. Mahina pala emosyon mo. Magpasalamat ka sa sumipa sa'yo. Magpasalamat ka sa nasaktan ka. Nagpasalamat ka sa mga kabiguan na naranasan mo. Dahil kung hindi doon, hindi lalakas ang iyong pananampalataya. Amen ho ba? Kaya yung mga pain na yan, hindi natin dapat iwasan. Dapat pinapasalamatan mo. Dahil kung hindi ka nabigo, sana hindi yan ang napangasawa mo. Kung hindi ka nabigo, sana hindi ka naging Kristiyano. Kami mag-asawa, 4 na taon, hindi kami magkaanak. Dahil ang sabi ng doktor, hindi ako magkakanak dahil ako ay baog. Pinahintulot ng Diyos na makita ng doktor na wala ako kakayanan magbuntis pala. Nang dahil nalaman ko wala akong kakayanan, doon ko nakilala ang Panginoon. Pagkat ang siyensya, walang magagawa sa akin. Kaya lumapit ako sa Diyos. At higit sa lahat, hindi lang bata ibinigay sa akin. Hindi lamang si Sarah, kundi mayroon ako ngayon 2 apo. Palapakan nga natin ang Diyos. Kung hindi pinahintulot ng Diyos yun, walang kwenta ang buhay ko ngayon. Kung hindi pinahintulot ng Diyos na lurayin ka muna ng kasalanan, hiyain at biguin ka, hindi mo makikilala Diyos eh. Kaya bumagsak ang hanap buhay mo dahil para makilala mo ang Diyos. Amen o ba? Kaya ka nabigo para makilala mo ang Panginoon. Kaya ikaw, hindi mo dapat na sinisisi ang mga tao nasa tabi mo at nasaktan ka. Kapag ikaw ay nasasaktan, ang una dapat natugon mo, isambay mo, Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Bakit? Sa mahigpit na pagsubok na iyong pinagdaanan, ang Panginoon ang siyang sasaklolo at siyang sasalo sa iyo. Amin o ba? Dapat kapag malalim ang problema, dapat sumasamba ka sa Diyos. Hindi yung naghahanap ka ng sisisihin mo. Ako'y nalulungkot sa mga Kristiyano kapag nababasa ko mga comments sa Facebook. Lalo na kapag ang mga inilalagay sa Facebook ay patungkol at kumakampi sa sarili mo. Nalulungkot ako sa ganon. Ano ang sabi ni Brother Eddie kanina? Dapat gumraduate ka na mula sa kinder. Dapat mag-grade 1, grade 2, grade 3. Dapat matapos ka na sa elementary. Hindi na tayo dapat mga Kristiyanong lalata-lata, lalamya-lamya. Hindi na tayo dapat mga Kristiyano na kahit tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon ikaw pa rin ang inaakay, ikaw pa rin ang iniintindi, ikaw pa rin ang inaalala. Baka magdamdam, huwag mong sabihin yan. Ako nung ang aking anak ay dalaga at nag-aaral, sinasabi ko lagi sa kanya, pag ikaw nag-boyfriend nang hindi ka patapos mag-aral, malaman ko lang, huminto ka sa pag-aral. Baka mamaya nag-aaral ka, nagbo-boyfriend ka.
Pwede namang inspirasyon lang. Kung marunong kang humandle ng relationship, paano kung hindi? At sabi ko sa anak ko, ayoko na mga barkada, ayoko na mga kaibigan na mga na kung ano-anong ginagawa sa mundo. Sabi ng aking anak noon, napakasakit magsalita ng mama ko. Nung nakatapos ang aking anak ng pag-aaral at nakapagtrabaho, nung ang apo ko ay sinugod 11 o'clock sa MDH. Kinabukasan, sabi ng anak ko, mabuti na lang pala, masakit ka magsalita. Kasi sabi ko sa kanya, tandaan mo yan, yung masasakit kong mga salita, pasasalamatan mo yan pagdating ng araw. Sabi niya, buti na lang ma, masakit ka magsalita. Sabi ko, bakit? Wala naman talaga akong plano mag-aral, tamad na tamad ako kaya lang niya, nagsasalita ka tapos pinapalo mo ako Kasi kung kami lang ni Daddy, sa kangkungan kami pupulutin. Bakit? Sa asawa ko walang masamang tinapay. Pag ayaw pumasok, may sakit anak mo, wag mong pilitin. Kapag may nararamdaman, wag pilitin. Pwede ba yon? Kung kaya mong kumilos ka. Kung kaya mong gumalaw ka. Kaya mong lumaban. Amen ho ba? Lord, ayoko na, bigat-bigat na problema ko. Sa dami at bigat ng problema mo, Diyos pa talaga ang inaryawan mo. Kaya sabi anak ko, buti na lang ma. Alam nyo yung mga kirot, pain na ating nararanasan, kung mayroon man sa kasalukuyan ngayon, pasasalamatan mo yan pagdating ng panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo ang pagpapalang iyon. Kasi sasabihin mo, Lord, kaya pala, very precious pala ito. Kaya dapat ang ating kaluluwa, ang ating puso, kapag tayo'y nasasaktan, samba lang, huwag natin titingnan sino ang nanakit. Kasi yan may purpose ang Lord May layunin ng Panginoon. Ang pangalawa, a wise mind. Ang matalinong kaisipan. After knowing the overwhelming news that happened to his livestock and his children, we can see hope analyze the situation in a godly and wise way. Ano ibig sabihin? Nung marinig ni Job ang mga balita patungkol sa kanyang yaman at sa kanyang mga anak, hinubad niya ang kanyang damit at sinabi niya, hubad akong pinanganak, hubad akong babalik. At pagkatapos noon, si Job, anong ginawa ni Job? Naupo. Ano ang sabi ng kanyang asawa? Nung si Job ay puro sugat na, hindi ka pa ba titigil? Sumpain mo na yung Diyos mo nang ikaw ay mamatay na. Calling the attention ng mag-asawa. Dapat nagkakaisa kayo. Again, hindi ho masamang babae ang asawa ni Job. Ang asawa ni Job po ay nasa gitna rin ng kabiguan. Mahirap. Kung ang mga ama ay mapagmahal sa mga anak, doble ang emosyon ng mga ina. Doble emosyon ng ina. Kaya naiintindihan natin, ito si Mrs. Job. Sabi niya, hindi mo pa ba susumpain? Kumbaga, wala nang kwenta buhay natin. Wala na yaman natin. Wala na kasikatan natin. Wala na mga anak natin. Ano pa dahilan ba't mabubuhay pa tayo? Sumpain mo na lang ang Diyos nang mamatay na tayo. Nang mamatay ka na. Wala nang kwenta. Pero si Job, ano sabi niya? Huwag ganyan. Ginhawa lang ba tatanggapin mo sa Diyos at hindi ang kahirapan? Nang sa gayon, hindi nagkasala si Job. Alam nyo, sabi nga sa isang quotation, self-discipline begins with mastery of your thoughts. If you don't control what you think, you can control what you do. Because your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Kapag ang isip mo hindi mo kayang kontrolin, hindi mo rin kayang kontrolin kung ano ang iyong gagawin. Matalino isip ni Job, bakit? Sa isipan ni Job, nung nagkaroon siya ng ganong uri ng sitwasyon, si Job nakapag-isip pa rin. Ilan sa atin, kapag sunod-sunod na ang problema na nangyayari, nawiwindang ka na, nawawala ka na sa sarili mo, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Alam niyo si Job sa aking pag-aaral, sa dami ng kanyang tinulungan,
sa dami ng kanyang ginawa at napakayaman ni Job noong mga panahong yon. Nung bumagsak ang kanyang negosyo at nawala ang kanyang mga mahal sa buhay, marami naman siya pwedeng puntahan eh. Marami siya pwedeng lapitan. Kahit nasabihin mo na, ano tawag doon, kahit sabihin mo na si Job nahihiya, hindi eh. Pag nasa gitna ka na ng pangangailangan, mawawala hiya mo. Pwede naman siyang lumapit na, pwede ba? Ito ang nangyari sa akin, di naman kaila sa inyo, tulungan nyo naman ako. Pwede siya mag-aya ng mga kaibigan para siya ay aliwin. Pwede si Job magliwaliw. Tayo, ano response natin kapag tayo ay nalulungkot? Di ba kung ano gusto mong kainin, kakainin mo, reward mo sa sarili mo. Di ba pupuntahan mo yung isang lugar kung saan doon ka lang mag-isa na magmumuni-muni. Pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka, magko-call a friend ka. Pero iba si Job. Matalino isip. Bakit? Kung pupunta siya sa kaibigan, ano sasabihin? Hindi makatutulong ang tulong ng iba. Alam nyo ba minsan, kapag may problema tayo, minsan kahit maganda layunin ng mga kaibigan natin, hindi sila makatutulong sa iyong sitwasyon. Hindi makatutulong. Nung ako'y nagkaroon ng malaking problema, sabi na aking kaibigan, huwag kang pupunta sa mga kaibigan mong nagmamahal sa iyo. Dahil kakampihan ka lang. Huwag kang pupunta sa mga taong lumabas ng church. Dahil wala silang magandang sasabihin tungkol sa inyong church. Manahimik ka. Nanahimik nga ho ako. Tahimik ang buhay ko sa loob ng 7 taon. Walang nag-uudyok, walang nanunusol, wala akong naririnig. Bakit? Ako lang mag-isa. Ako at ang aking pamilya. Minsan ganon. Mag-isip ka naman minsan. Kapag nasa gitna ka ng problema, wala ka munang gagawin, wala ka munang kikilusin. Sabi nga doon sa isang katuruan ko, sa isang live group, kapag ikaw ay nasa gitna ng galit, wala ka munang sasabihin, wala ka munang gagawin, maupo ka lang. Inhale, exhale. Kasi ang nagiging problema, kapag tayo po'y galit, alin sa dalawa, mamalibag ka, magbasag ka, manisi ka kung ano-anong sabihin mo. Lahat ng sinabi mo, hindi mo na kayang bawiin yun. So anong gawin ang pinakamatalinong tao? Na kapag nakakaranas na mabigat na problema, ano ang gagawin? Manahimik ka. Sapagkat si Job, ang ginawa niya ay nanahimik siya. Sabi asawa niya, hindi ka pa ba, hindi ka ba kikilos pa? Hindi ka pa ba susuko? Talaga bang ganyan ka na, puro ka Diyos, kumbaga. Minsan, ang asawa, sa halip na makatuang mo sa problema, nagiging problema mo pa rin siya. Amen ho ba, mag-asawa? Dapat kapag may problema sa pamilya, kayo mag-asawa. Again, hindi masamang babae si Mrs. Job. Ito'y larawan lamang na kapag ka may problema sa pamilya, dapat ang magbibigay solusyon kayong dalawa. Minsan, problema na nga, nagiging problema mo pa isa. Problema na nga, ang gagawin pa ng lalaki, makikipag-inuman. Bakit? Hindi niya kayang dalhin ang problema. Anong nangyayari pagka umuwi lasing, nagbabasag, nag-aaway, dumodoble problema. O kaya naman ang babae, lalabas kasama barkada, kaya ano nangyayari? Nagkakaroon ng problema, lumalala ang problema. Akala natin, natutulungan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Kaya dapat sa mag-asawa, una niyong gagawin, prayer. Gabi-gabi ang ating pastora, lagi may family altar na ipag-pray natin. Lagi tayong nananalangin dapat sa mag-asawa, hindi ang una ninyong gagawin, mag-aaway muna kayo. Kung 4 ang anak nyo, kampihan kayo, 2 sa'yo, 2 dito. Sabi ko nga, kung ako lang ay nag-control mag-anak, magsisisi ako ngayon, ba't isa lang ang anak ko eh. Pero talagang biyaya at habag lang ng Diyos na binigyan ako ng anak eh. Himala lang talaga ng Diyos ang anak ko si Sarah eh. Bakit ko nasabi? Sabi ko kay Sarah, mahirap pala isa anak. Sabi niya, bakit? Pag nag-away tayo, tayong 2 pa rin magkasama eh. Wala akong lilipatan dito muna kay Bunso. Pagdating kay Bunso, yung kapatid mo talaga, ganon-ganon. Pag naman galit ako sa Bunso, pupunta naman sa panganay. Yung ano mo, at mo, ganon-ganon.
Ngayon wala eh. Sabi ko, pag nag-away tayo, kaya kinakailangan pag bumili kayo ng bahay at lupa, magkatabi pa rin tayo. Bakit? Pag nagtampo ako, di uwi na lang ako. Wala akong pupuntang iba eh. Pero salamat. Napatunayan ko sa buhay ko, hindi man ako matalino ng titulo sa mundong ito. Pero alam ko matalino ako dahil nung nagkaroon ng problema na nahimik ako. Yun ang matalinong tao. Wala kang idinadaing sa iba dahil yung daing mo na yan baka mamaya ma-misinterpret pa ng iba, lalong malaki ang problema. Pag nagkaroon ng problema, ano gagawin? Manahimik ka. Sa mag-asawa, kinakailangan nagtutulungan. Walang nagsisisihan. Hindi nyo naman parehong ginusto yan eh. Di ba ang problema sa mag-asawa? Kapag halimbawa ang nagkamali asawa, habang buhay mo na susumbatan. Pag ang lalaki nagkasala, habang buhay mo na rin susumbatan. Wala nang katapusang sumbatan yan. Panahon na para magbago, na isipin na lamang natin na lahat ng iyon na ipinahintulot ng Diyos sa buhay natin dahil may mas magandang inihanda ang Diyos para sa iyo. Amen o ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. Nagsisihan kapag bumabagsak ang negosyo. Baka kaya ipinahintulot ng Diyos. Bakit? Baka kasi mali ang inyong sistema. Itatama lang ng Diyos yan. Baka nung lumago ng negosyo, baka doon na kayo natingin. Ako'y nalulungkot eh. Pray ako ng mga negosyo. Wala akong ginawa ko ni magpray na negosyo. Itong bandang huli, nagsalita na ako. Pag pinagpala, pag pinayaman, hindi yayabang. Amin ho ba? Pag pinayaman, hindi yayabang. Abay, bakit? Nung pinagpala, lumipat ng church. Hinahanap ko, wala na. Sabi ko, bakit? Wala na. Pinagpala. Masakit sa akin yun, masakit sa atin yun. Kaya dapat malinaw sa puso natin na ang problema ipinahintulot ng Diyos, may layunin siya para sa iyo. Amin ho ba? Makikita ho natin na si Job, sabi ni Job, ang pangatlo, a righteous heart. Kahit matapos ng laban ni Job, matapos ng maraming problema ni Job, alam niyo yung mga suffering ni Job, matuwid pa rin ang kanyang puso. Naupo siya, kinukuskus niya ang kanyang sugat, pero dumadaing si Job. Pero hindi sumuko si Job. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ho rito sa ating pinag-aaralan, and all we know that all things work together for good to them, to those who love the Lord. Alam ni Job siguro ito, na lahat ng bagay pinaglalakip-lakip ng ating Panginoon para ito'y iyong makita na may layunin ng Diyos. Nung kami pumunta sa Israel, pumunta kami sa Gethsemane. Mayroon doong pisaan ng ubas. Pisaan ng ubas. Na kapag ang ubas pinipisa, pag ito'y nakatas, nagiging alak. Kapag ang mga olive oil ay pinipisa, kumakatas, nagiging langis. Ikaw, kapag ba ikaw ay kinrush, kapag ikaw ba ay pinisa, kapag ikaw ay piniga, ano lalabas sa'yo? Ugaling Kristiyano o ugaling sanlibutan? Kaya wag mong sasabihin, Kristiyano ako, pero kapag ikaw ay may problema, lahat ng Kristiyano kagalit mo. Dapat ang Kristiyano kapag pinipiga, lumalabas, Kristiyanong ugali. Amin ho ba? Hindi makamundo. Sabi nga ni Brother Eddie, basagin na natin ang grupo ni Marites. Marites Club, Tony's Club. Tigilan na natin yan. Sabi ni Brother Eddie, huwag tayong paggamit kay Satanas. At panghulihan, abiding heart, trusting heart. Si Job, alam nyo, nagtiwala pa rin siya. Alam nyo, sabi rito ni Job. Kaya dapat sabi rito, Job 13 verse 15, tiyak na papatayin ako ng Diyos, wala na akong pag-asa, pero ipagtatanggol ko pa rin ang sarili ko sa Kanya. Job 12 verse 10, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay, ang buhay, ang bawat isa ay hawak ng Kanyang kamay.
Hope 14 verse 7, kapag pinuto lang isang puno, may pag-asa pa itong mabuhay, tumubong muli. Kahit na matanda ng ugat nito at patay na ang tuod, tutubo itong muli para bagong tanim kapag nadiligam. Biruin nyo, nakita ni Job yung mga puno, sa kanyang kalagayan, sabi niya kahit ang mga puno pinutol na tuyo na, pero kapag yan ay dinilig, magsasanga uli. Doon niya inalimbawa yung kanyang sarili. Magsasanga ulit. Ang sabi ni Job, wag mo muna akong kunin. Itago mo na lang ako sa mga patay. Ibig sabihin, wag mo akong papatayin. Itago mo na lang ako kasama ng mga patay. Kapag ba dumarating na ang napakabibigat na problema na mayroon tayo, ano nasa sa isip natin? Dapat ang ating mga puso ay nagtitiwala pa rin sa Diyos. Pagkat nalalaman natin sa Isaiah 60 verse 22 sa conclusion, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Learn to wait patiently with humility. Sabi ng Panginoon, kapag oras na, sabi dito ng Lord, kapag oras ko na at gagalaw na ako, walang sino man na makapipigil pagpapalain ko ang gusto kong pagpalain. Isaiah 60 verse 1, ang langit ang aking trono, ang mundo ito ang aking tuntungan. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Malawak ang kanyang kapangyarihan, langit at mundo kaya niyang abutin. Mga magulang at mga kapatid, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. May mga kanya-kanya tayong problema. Amin ho ba? May mga kanya-kanya tayong issue, may mga kanya-kanya tayong hinaharap. Walang tao rito na walang problema. Mayroon ho ba? Itaas ho ang kamay ng walang problema. Ilalabas ko ho. Pagkat lahat ng pumapasok sa loob ng simbahan, ang simbahan ito ay hospital, pagalingan, pagamutan ng mga taong sugatan, ng mga taong napapagod. Ngayong araw na ito na tayo ngayon ay nasa loob na iglesia, isipin natin na ang Diyos ay napakalawak ng kanyang kapangyarihan. Ang langit ang kanyang trono, ang mundo ito ang kanyang tuntungan. Ano ang hindi niya maaabot sa buhay mo? Si Job, sabi ni Job, itago mo na lang ako sa mga patay. At kapag okay ka na sa akin, ilabas mo uli ako. Sabi ni Job, bakit ganon? Alam niyo tayo, marami tayong bakit. At doon sa sagot ng bakit na yon, doon ka magre-react kung anong dahilan. Bakit ako? Ba't ako pinili nyo? Ba't ako pinagkaisa nyo? Bakit ako? Kapag ang lahat ng bakit na yon, masyado natin dinamdam sa ating sarili, hindi ka lalago bilang Kristiyano. Pag ang mga kabataan, lagi mong iniisip na ang nanay mo, ang tatay mo, parang ayaw sa'yo, ayaw kang lumigaya, maling kaisipan ang nilalagay ng kaaway sa'yo. Walang magulang na hindi nagmamahal sa anak. Kaya ang mga magulang gano'n na lamang mga laga. Sabi nga po na isang preacher, kaya raw maraming mga bata ngayong pabebe. Kasi hindi ang bata, hindi henerasyon ang nagbago. Ang nagbago ay ang mga magulang. Para na lang walang usap, sige bigay mo cellphone maglaro. Para na lang walang ibigay mo kung anong gusto. Kaya ang bata lumalaki, na nakalakihan niya, na kaya niyang kunin ang lahat ng bagay pag ginusto niya. Hindi ganun ang Lord eh. Ang Lord ba, hindi ka binibigo? Binibigo ka. Hinihiya tayo ng Lord. Kung kinakailangan hiyain ka para lang matuto ka, hiyain ka ng Diyos. Amen ho ba? Ako'y katakot-takot na kahiya ng inabot ko. Pero lahat ng kahiya na yun, nung una, oo, nagagalit ako. Pero kalauna naisip ko, ipinahintulot ng Diyos lahat ng bagay na ito pagkat meron siyang layunin. At ang layunin na yon, 20 years ago, ang layunin na yon, nakita ko, kaya pala, kung hindi ako sinubok ng Diyos, napakabigat ang pagsubok, hindi ko mararanasan ang tunay na pagmamahal ko sa Diyos. Naramdaman ko yung tunay na malasakit sa ministeryo ito. Naramdaman ko yung tunay na pagmamahal ko sa Diyos. Nung dumanas ako ng napakabigat na problema, minahal ko lalo ministry. Minahal ko lalo Diyos. Para kay Job, mawala na kayong lahat. Huwag lang ang presensya mo, Panginoon. Iwan ka na ng lahat ng tao. Talikuran ka na lahat ng tao. Huwag lamang ang Diyos ang tumalikod sa iyo.
Kaya lahat ng layunin na yan, lahat ng mga sugat, huwag mong ipukol sa tao. Lahat ng sugat na mayroon ka ngayon, huwag mong isisi sa tao. Pagkat hindi mangyayari iyon kung hindi kalooban ng Diyos. Ipinahintulot sa iyo ng Diyos yan, mayroong itinuturo sa iyo. Nakita mo na ba kung na tinuturo ng Diyos sa atin? Ang mahirap kasi sa atin kapag tayo nakakaranas ng mga problema, laging walang mali sa atin. Laging ang pagtuturo sa ating kapwa. Lagi ang pagtuturo sa kanila, lagi ang daliri mo nakaturo kang kangino. Tingnan mo ang daliri ko ngayon. Sa inyo nakaturo. Ilan ang nakaturo sa akin? 4. Minsan akala mo, sila lahat may mali. Sila ang dapat may itama, pero hindi mo alam. 4 ang nakaturo sa iyo. Maraming dapat itama sa iyo. Ganon si Job. Sabi niya, hubad akong pinanganak, hubad akong babalik. Ang kaisa-isang asawa niya na kasama niya, sabi niya, hindi mo ba tatanggapin ang hirap? Ang tatanggapin mo lamang ba'y ligaya at hindi ang kahirapan? Nang sa ganon, hindi nagkasala si Job. Mga magulang at mga kapatid, marami pa tayong kabiguan na mararanasan. Pwede yung katabi mo magbigay sa iyo ng sakit. Tingnan nyo yung katabi nyo. Pwede yung anak mo, ate, magbigay sa iyo ng problema. Pero yung anak mo na yan, kahit magbigay ng problema, pag bumalik sa iyo, yan, anak mo pa rin yan. Ganon tayo. Pwede yung mga newly married ngayon, sweet-sweet kayo ngayon, darating ang panahon, mag-aaway kayo. Hindi tayo nagpo-prophetic. Yun ang realidad ng buhay. Kaya dapat ang pinaghahandaan, hindi lang saya, hindi lang ligaya sa mga ministers, sa mga workers, sa mga trainees. Hindi lang kayo sasaya dito kasi masarap sa Jael, may kawayam. Ang saya-sayang kasama nilang lahat. May blessing, may nagla-love gift. Paano na? Kapag nakita mo na kahinaan ng bawat isa, ipamamalita mo na, naku, hindi pala maganda yun. Si ano pala, ganire. Naku, ganito pala yun, ganun pala yun. Ipakikita sa atin ang mga kahinaan ng bawat isa para makita natin, ito nga pala ang sinasabi ng Diyos. Tumingin ka lang sa Kanya. Pagkat sa Kanya, laging tama ang pananaw sa ating buhay. Ikaw, minsan malay ang pananaw mo sa kapwa mo. Amen ho ba? Kung ano man ang ating mga pinagdadaanan ngayon, sinabi ng Diyos na sa loob ng 365 days, hindi po pwedeng walang luha doon. Hindi po pwedeng walang sakit, walang hirap. Sa loob ng 365 days, from January up to December, dapat iminomonitor mo sarili mo. Kung nasaktan ka ngayon, bangon agad kinabukasan. Kung ikay sinugatan, magpatawad ka kaagad. Hindi yung lahat ng tao sa church iniirapan mo. Dapat nagpapatawad ka, hindi yung ulit-ulit ka. Sabi ko nga sa aking Apo, practice ka para sa LWTC. Sabi nga, ayoko nang bumayik doon. Sabi ko, bakit? Pabayik-bayik, pauyit-uyit na yung ginagawa sa akin. Sabi ko, gagalingan mo para manalo tayo. Sabi niya, sige na nga, hirap-hirap naman ang buhay ko. Bakit? Kailangan paulit-ulit. Bakit? Para ma-master mo. Sabi na isang Kristyano, lagi na lang paulit-ulit ang Biblia, lagi lang paulit-ulit pinapahayag. Yun nga lang paulit-ulit, wala ka natututunan Kaya nga mayroong kinder, paulit-ulit lang naman pinag-aaralan, nag-kolehiyo ka. May masteral pa nga tinatawag Ang salita ng Diyos, huwag mo sinusukuan. Amin o ba? Ang salita ng Diyos, huwag mong kinasasawaan. Dapat, katulad ni Job, may matalinong isip, may magandang ugali. Pag dumarating ng problema, yun nga lang nasa traffic ka Pag nasa traffic ka, ano ba naman yan? Put-put ka ng put-put. Put-put ka ng put-put. Wala pa ba? Matagal pa ba yan? Isipin mo, hindi ko may-ari ng kalsada, pampubliko yan. Kung ayaw mo nang matraffic, bumili ka aeroplano. Maninita pa talaga tayo. Kapag sa kapitbahay may maingay, ano ba yung ingay naman yan? Sa bundok ka tumira, kahit sa subdivision ka tumira, may maingay. Matuto kang makisama. Pagkatapos ng lahat ng ito, bago i-bless si Job ng bonggang-bongga ng Diyos,
Biro mo yung tatlong kaibigan na pinagbintangan siya. Sabi ng Lord sa kanya, panalangin mo yung 3 mong kaibigan. Ikaw, papanalangin mo ba? Pero pinanalangin ni Job. Matapos ipanalangin ni Job ang kanya mga kaibigan, ibinalik lahat ng yaman na nawala sa kanya ng doble-doble. Amen o ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. It's a matter of obedience. Nasa pagsunod. Mahalin mo Diyos. Kapag may problema, lalo mong mahalin ang Diyos. Lalo mong paglingkuran. Lalo kang kumapit. Lalo kang yumakap. Dito ako, maglilingkod ako sa Lord. Sasambahin pa rin kita, Panginoon. Kahit na may ulam at wala. May damit at wala. May pera at wala. Sasamba ako sa iyo, Panginoon. Amen o ba? Hindi lang ligaya ang buhay. Sabi nga po sa awit na ito, Hallelujah, Lord, habang tayo'y nakayuko at nakapikit. Pag-ibig, Yes, O Lord. aking inihimig, sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuuko. Yes, Lord. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa uling pitig. Tayong lahat ay tumayo. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin, anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin, anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, Itaas natin ang ating kamay sa Diyos. papupurihan at sasambahin, anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Papupurihan at sasambahin, anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Panginoon, narito kami ngayong umaga. Habang buhay ka namin mamahalin. Katulad ng kasaysayan ng iyong lingkod na si Job, na aming hinahangaan sa aming panahon. Ang nakita lamang namin ay mga pagsubok na kanyang napagtagumpayan. Pero ang pinakamahirap na napagtagumpayan ni Job ay ang kanyang sarili, kung paano niya itatawid sa kanyang isipan na hindi siya mag-isip ng masama sa mga taong natulungan niya, sa mga taong kanyang kinalinga, sa mga taong pinagbibintangan siya ng mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang kanyang puso, paano niya maitatawid ang pananampalataya? Sa gitna ng karumal-dumal na nangyari sa kanyang pamilya, paano pa siya mananampalatayang may pag-asa pa? Panginoon, sa kanyang kaluluwa, paano siya sasamba? Sa gitna, Panginoon, ng kahirapan ng kanyang kalagayan. Ganon din sa amin. Minsan, di namin alam paano ka namin sasambahin. Pero isang matalinong Kristiyano, isang Kristiyanong sa'yo'y tumitingin, anuman ang mangyari sa buhay, sasambahin at sasambahin ka pa rin. Nawa sa aming lahat, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan,
masumpungan namin ang aming mga sarili, na nakataas pa rin ang aming mga kamay na sumasamba sa iyo. Nawa sa aming buhay kaming lahat, O Diyos, na anuman ang mangyari sa aming mga buhay, Panginoon, masumpungan namin ang aming mga labi na kami ay sumasamba, umaawit, dumadalangin, tumatawag sa iyong pangalan. Nawa sa aming mga buhay, anuman ang aming mga pinagdadaanan, masumpungan namin ang aming mga sarili, ang aming tuhod na naninikluhod, na dumadalangin, nag-iintay, at hindi nawawala ng pag-asa na sa aming mga damdamin, alam namin na ang Diyos namin ay buhay. Alam namin na Diyos ay tutugon sa aming panalangin. Sino man sa aming mga kalagitnaan ang mabibigat ang pinagdadaanan. Sino man sa amin ang kalagitnaan, bigo ang kanyang puso. Sino man sa aming kalagitnaan, nagugulumihanan ang kanyang kaisipan. Sino man sa aming kalagitnaan, may mga sakit at karamdaman. Sino man sa amin, Panginoon, may magulong buhay, O Diyos. Kapag tumawag siya sa iyong pangalan, Panginoon, ang lahat ay iaayos mo. Sino man ang mga may sakit at bibigyan mo ng kagalingan, kahit sinabi na ng doktor, Panginoon, kung ano ang taning ng kanyang buhay, hanggat siya'y tumatawag sa iyo, hanggat siya'y naniniwala sa iyo, Panginoon, hanggat ang iyong kapangyarihan ng kanyang pinangahawakan, Panginoon, ang kagalingang iyon ay kanyang makakamtan. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nagsipagdalo, maging nagsipagpanood, Panginoon, sa FB Live, ang aming panalangin sa sino mang lahat, sa aming lahat, O Diyos, sa aming lahat na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, kung paanong si Job, hinango mo sa kahihiyan, hinango mo sa kabiguan, hinango mo sa kahirapan, hinango mo sa sakit at karamdaman. Ang Diyos ni Job ay siya pa rin Diyos namin ngayon, na kayang gawin ang lahat na mapaka-imposibleng bagay, kaya mong gumawa ng himala sa amin. Panginoon, sa iyo namin itinigtiwala ang lahat. Pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatiran, ang mga may luha ay pahiran mo. Ang mga bigo ay aliwin mo, Panginoon. Ang pinanghihinaan ng loob, O Diyos, ay iyong palakasin. At ang mga pamilya, Panginoon, na nagkakahiwa-hiwalay, ang pamilya na nagkakaroon ng kaguluhan, Panginoon, hipuin mo ang kalambuhay mula sa ama, asawa, mga anak, manugang at apo. Lord, I declare, O God, the spirit of love and unity sa pamilyang iyon, Panginoon. Salamat, O Diyos, ang kanilang mga negosyo ay patuloy mong pagpalain. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan karangalan, sa tanging pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.